What's up guys? Today, ay tuturo ko naman sa inyo is current division theorem. Para saan naman tong current division theorem? Ito ay para sa DC circuit guys. So, DC circuits. So, yung current division theorem sa DC circuits is gumagana sa parallel. So, okay, what if ganito yung diagram? So, ito yung diagram natin guys. Tapos, simple, parallel siya. Dito, ito, parallel. So, yung formula natin guys is IN, which is at isang current ang ating hinahanap. I is yung current guys, or of 1 over Rn, divide natin sa 1 over R1, R2, R3, and so on, so forth. So what if hinahanap natin is yung R2? So R2 yung lagay natin dyan guys para makuha natin yung current niya. Times din natin sa I total. So kuha naman yan guys, yung R1, yung R2, yung R3. So, makuha natin yan guys pag may example. So, ito. What if yung kunin natin is itong 6 or 7 lang. So, una natin gawin guys is kunin natin yung total current. May total current dito guys. IT. So, paano ba kunin yung total current? Una, kunin muna natin yung total resistor. So, pag parallel guys, ang formula niyan sa total resistor is ito lang. So, 1 over lahat sa 1 over R1 pasok 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So, yung R1 natin is 8. So, R2, R3. So, 8. Tapos, yung R2 is 6. Yun, R3 is 7. So, paggamitan natin ng calcu, ang lalabas is 1 over 8 plus 1 over 6 plus 1 over 7. So, ang total resistance natin guys is 2.3. 2.3. So, take note. Kailangan natin yan. Total resistance is 2.3. So, gamit yung Ohm's law. Guys, pwede naman maggamit tayo ng Ohm's law sa pagkuha ng kanilang current. So, ganito lang na theorem gamitin natin para madali. So, yung Ohm's law guys is V I R. So, voltage, current, tapos R. Since meron tayong voltage which is 44, 48, then meron din tayong total resistance which is 2.3. So, ang hanapin natin guys is itong total current. So, since voltage natin is 48, tapos 48. Tapos, hinahanap natin yung total current ay lang. Tapos, times natin siya multiply natin siya sa total resistor is 2.3. So, ang lalabas dyan guys, kung gamitin natin yung scientific calculator, lalabas is, so i-shift solve nyo lang guys. So, 20.9. So, 20.9 yung ating total current. 20.9.
8.9. Tapos yung siyempre ang hanapin natin guys is yung 7, di ba? So, ilagay natin yung 7 versus nasa sa R3. So, 7. Kunin mo natin lahat ng R1, yung mga R. So, 7. Tapos, R1 natin is 8. Yung R2 natin is 6. Tapos, R3 natin is 7. Pwede naman meron pang sister dyan, sister dito. Depende sa prof nyo kung lagyan nyo. Siyempre, is so on so forth pa rin dito. Add nyo lang. Tapos, yun pa rin sa taas kung saan hinahanap na current. Lalabas din naman yun. Tapos, gamit yung calculator. May ang total current naman natin guys is 20.9, di ba? So, ano wala? 20.9. 20.9. So, gamit yung calculator, 1/7 over 1/8 plus 1/6 plus 1/7 times total current natin is 20.9. So, total current natin dito sa ang current natin dito sa 7 ohms is 6.87. Paano naman sa 6? What if 6 ang hanapin natin guys? 6. 6. 6. So, 6. 8.02. So, current dito sa 6 is 8.02. So, sa 8 naman, so 6.01. 6.01. For checking lang guys, lahat ng current na nakuha natin sa iba't ibang resistor is i-add natin kung mag-equal ba siya sa total current natin. So IT ba equals 6.01 plus 8.02 plus 6.87. So, gamit yung calculator guys is mag-equal sila sa 20.9. Then yung solution natin guys is correct. So what if ganito yung equation natin guys, yung diagram natin guys. Nasa gitna yung battery, di ba? Medyo mahirap din siya kasi nasa gitna yung battery. So, since dali lang naman to guys, parallel naman tong dalawa. So, magagamit natin yung current division theorem. So, what if hanapin natin yung 6? 6 muna. So, I n equals 1/6. Tapos 1/6 plus 1/3. Total current pala, nakalimutan natin to, yung total current. So, total current muna pala guys. So, total current natin using VA, so using the rule pagkuha sa current is 1/6 plus 1/3 equals 1/3. So, 2 ohms. Total current, total resistance natin is 2 ohms. 2 ohms. Wala. Basta yan. 2 ohms. So, using VAR, so total voltage natin. So, using VAR. So, total voltage natin is 12. Tapos, inahanap is total current. So, kaya lang. And times that sa 2 ohms. So,
Hindi naman to, divide 2 lang sa baba. So, current natin is 6. Total current natin is 6. So, delete. So, 6 ang total current. 6. So, gamit ang calcu, ang may wagang calcu, ang lagyan na lang pala natin ng 6 to. 6. So, total current, 1/6. Or 1/6. Plus 1/3. Times na total current. So, ang lalabas is 2 amps. Paano naman sa 3? So, I3 equals kunan yung I3. So, is 4. So, 4 plus yung I6 is equal dito sa ating total current. Thank you guys.